Kung nakapagbukas ka na ng isang vintage radio, malamang ang isa sa mga napansin mo ay ang wax na nakadikit sa RF circuit. At marahil ay napatanong ka na rin sa sarili mo kung ano nga ba ang purpose at epekto nito sa circuit. At yan, yung pag-uusapan natin ngayon. Ang wax na common nating nakikita sa mga vintage radio, especially sa mga RF at tuner section, ay tinatawag na B-wax. Even though hindi naman sila directly related sa electronics, ang mga B-wax ay mayroong magandang electrical at mechanical properties, which is suitable sa mga certain task pagdating sa mga electronic circuit. Ang mga B-wax ay ginagamit para mapanatiling intact yung components sa isang RF circuit. At ito rin ay nagpo-provide ng firm and yet flexible support sa mga delicate components na maaaring maapektuhan ng sudden movement or vibration, o kilala sa tawag na microphony. Ang microphony ay isa sa mga properties ng mga materials or devices kung saan ang mechanical vibration ay nakukonvert into electrical signal. At ito yung principle sa likod ng microphone, kaya sila nakakasagap ng sound. Pagdating sa electronics, ang microphony ay maaari ring tumutukoy sa mga unwanted electrical signal na nag-generate ng mechanical vibration sa isang components, na maaaring magsanhi ng noise at interference sa isang electrical circuit. Kaya kung napapansin nyo, yung mga B-wax ay common na nakalagay sa mga air core inductor or coils ng isang oscillator or RF circuit. Kasi yung mga coils ay napaka-sensitive sa vibration or sa any sudden changes sa kanilang position sa circuit. At ang isa sa mga pinaka-common ng purpose ng B-wax ay para mapanatiling intact yung mga coils sa kanilang original position. Ang mga B-wax din ay nagsisilbing isang insulator na siya nagbibigay daan para maiwasan ang short circuit. Sa madaling salita, ito rin ay nagbibigay ng magandang electrical isolation sa pagitan ng mga conductive parts ng isang circuit. Ang mga B-wax ay hindi na common na components ng mga modern RF circuit ngayon. Pero ito ay isa pa rin sa mga valuable materials pagdating sa mga vintage radio dahil sa kanilang natural properties. At dahil sa patuloy ng pagbago at pag-innovate ng technology ngayon, nagsisulputan na yung mga uri ng waxes na kayang mag-provide ng magandang insulation at mechanical stability sa mga components sa isang circuit. Kagaya na lamang ng mga silicone rubber, epoxy resin, synthetic wax at paraffin wax. Lagi nating tatandaan na ang mga choice of substitution ay nakadepende sa specific requirements ng isang RF circuit, kagaya ng operating temperature, environmental condition, at maging yung desired mechanical and electrical properties ng isang circuit. Ngayon naman ay isi-share ko sa inyo yung isa sa napakalaking epekto ng wax dito sa ating circuit. Ang video ito ay hatid sa inyo ng GLC PCB. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng PCB manufacturing company, well, dito ka na sa GLC PCB. Mura na, quality pa. Makikita nyo naman yan sa kanilang finished product. Makapal, makinis at napakadetalyado ng kanilang pagkakagawa. At para umorder sa GLC PCB, ang una mo munang gagawin ay gumawa ka muna ng account. At pagkatapos mong gumawa ng account ay pwede mo nang i-upload ang inyong JRB files. At syempre matapos mong i-upload ang inyong JRB files ay pwede ka nang pumili ng option na nanaisin mo. Kagaya na lang halimbawa ng kung ilang quantity at kung anong kulay ang nais mo. At matapos mo makapag-decide ay i-add to cart mo na. Fill upan mo na yung mga necessary information at syempre i-check out mo na. At makalipas lamang ang ilang araw ay darating na sa inyo ang inyong in-order na PCB. At kung nais nyo siyang bisitahin ay ilalagay ko po yung link dyan sa ating video description. Okay, so meron tayo dito ng isang 2 watts na FM transmitter. And then ito yung ating power supply. Ito yung ating FM transmitter. And then yung audio natin, audio source natin is nanggagaling dito sa ating cellphone. Papasok dito sa input ng ating FM transmitter. Siyempre, ang gagamitin natin para ma-monitor natin yung audio na natatransmit ng ating FM transmitter ay gamit itong isang radyong to. Ayan. So, ito yung inayos nating radyo. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, siyempre, power on natin. And then, hanap lang tayo ng blank station na gusto nating i-transmit yung ating audio mula sa ating FM transmitter. Ayan. So, ito na lang na station na to. Basta wala siyang ingay. So, kung nakapakinggan nyo, blank yung kanyang station. Wala tayong nasasagap na audio.
Ngayon naman is isa-set natin itong ating FM transmitter. Ayan. So, gagamit lang tayo ng ito. So, ito po ay isang improvised na plastic na pampihit dito sa ating trimmer. So, ngayon, pakinggan nyo yung nasasagap ng ating radio. So, pihitin lang natin to. Ayan, so hinaan lang natin yung volume ng ating radyo. Ayan, so kung napakinggan nyo, nasagap natin yung audio na naitatransmit ng ating FM transmitter. At tingnan nyo yung mangyayari kapag hinahawakan ko tong coil na to. So, lakasan ko lang yung audio and pansinin nyo yung mangyayari. Ayun. Ayun. Kung napapansin nyo po, yung audio ay medyo unstable. Kasi kapag hinahawakan natin to, nawawala yung audio and then nagiging distorted yung kanyang audio. Okay, so ang gagawin natin yon is maglalagay tayo ng wax sa area ng coil na yan and obserbahan natin kung ano nga ba yung mangyayari. At kung titingnan nyo pong maigi, nilagyan natin ng wax yung ating FM transmitter. Ayan. So, sinakop na rin natin yung kanyang oscillator at maging yung kahit ating output stage driver. At pagdating naman sa ating radyo, wala tayong ginalaw sa kanyang setting. Hinanaan lang natin yung kanyang volume kanina. Ngayon naman is obserbahan nyo yung audio na masasagap ng ating radyo. Yun. So, kung napapakinggan nyo, naging mas malinaw yung audio na nasasagap ng ating radyo kumpara doon sa audio na hindi natin nilagyan ng wax itong ating FM transmitter. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion diyan sa ating comment section below. Huwag rin pong kakalimutan i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po sa Enro Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.